Bumaba ka ng kaunti. Naghahalikan ba sila? Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Lalaki at babae. Ano pa ba ang pag-uusapan nila? Siguradong pag-ibig yan. O kaya naman ay pagpatay at pagsusunog. Patayin si Nanheng. Pinagbibidahan ni Lee Hitong at Liu Yuning ang nakakabaliw na seryeng ito. Narito na ang pinakabagong episode ng Shujuan Imeang. Kamakailan lang, nagwala ang babaeng bida sa harapan ng alt account ng lalaking bida. Sinabi nitong ambisyoso, malupit, at walang awa siya. Sinabi pa nitong nananakit siya ng mga babae. Kaya naman, nagalit si Nanheng at tuluyan ng umalis. Dahil bago mag-time travel si Imeang ay tanging ang pangunahing istorya lang ang nabasa niya. Kaya hindi niya alam na si Li Shili pala ang alt account ni Nanheng. Pinag-iisipan pa nga niya kung paano mapapalapit si Li Shili sa kanya, para tulungan si Chu Guihong na makalaban si Nanheng. Samantala, si Nanheng naman ay may balak din, na gamitin ang pagkatao ni Li Shiliu para makalapit kay Yimeng, at sa gayon ay magdulot ng pag-aalinlangan kay Chu Guihong, at sirain ang pag-iisang dibdib ng dalawang pamilya. Ngunit siya'y isang prinsipe, subalit wala pang asawa. Kaya naman ang pangalawang prinsipe, na binata pa, ay kusang tumulong sa kanya sa panliligaw. Huwag kang mag-alala, iwanan mo na sa akin ang paghahanda. Mali yun. Palagi namang may 80 tulang pag-ibig sa isip ko. May naglakas loob na maniwala, may naglakas loob na sumulat. Kaya naman isang gabi, nakatanggap ako ng isang sulat na punong-puno ng pagmamahal. Tag sibol ay may sari-saring bulaklak, tag lagas ay may buwan. Pagkakita ko sa'yo, di ko malilimutan. Anong klaseng bagay yan? Ilang araw din tayong di nagkita. Bakit biglang naging oily? Huwag mong basahin yang mga kakaibang libro kung wala namang gagawin. Ang pagbabasa ng kung ano-ano'y makakasama lang sa'yo. Nahihiyang napangiti si Shang Guanhe. Samantala, nagbibigay din ng ideya si tatlong Panginoon, si Duan Shanho. Gusto nilang bigyan ng kanilang leader ng isang perpektong istorya ng isang gwapong, malakas, at kawawang lalaki. Dahil walang babaeng hindi maakit sa isang gwapo, malakas, at kawawang lalaki. Ang ganda, ang galing, ang sakit, ang ganda, ang galing, ang sakit, ang ganda, ang galing, ang sakit. Pagkatapos kong manood, grabe ang awa ko sa kanya. Namatay ang asawa niya sa edad na 3, at ang ina niya sa edad na 5. Iniwan din siya ng kanyang mahal na aso. Naputol ang lahat ng kanyang mga ugat. Tapos, muling nabuhay. Ang personality niya sa huli, lalong sama-sama. Nagalit si Nanheng. Ang ganda, ang galing, ang malas. Ang ganda, ang galing, ang malas. Kalokohan. Nakita ko ang mga kapatid ko, isa-isa, napakakawalang saysay. Masyadong abala sa trabaho si Nanheng kaya siya na lang mismo ang sumulat ng liham para kay Yimeng at kay Ken Jiang Yuyi para magpatuloy. Ang taos-pusong pagkasulat ay nakaantig kay Yimeng. Kinabukasan, sina Chu Guihong at ang ika-19 na prinsipe ay nagplano ng isang patibong, para subukan kung may pakikipagsabuatan sina Nanheng at Li Shiliu. Ayon sa plano nilang dalawa, sinadya ni Nanrui na yayain si Nanheng na maghapunan sa Kenjiangyu. Samantalang si Chu Guihong naman ay nagpanggap na si Li Shiliu. Pumasok siya sa kanilang kwarto at nagpanggap na nasugatan at nawalan ng malay. Pagkatapos ay lalapit si Nanrui para tingnan siya. At magkukunwaring tatanggalin ang maskara ni Li Shiliu. Kung pipigilan siya ni Nanheng, ibig sabihin ay may kaugnayan nga silang dalawa. Pero hindi nila maisip na si Nanheng pala si Li Shiliu. Malapit ko nang matanggal ang maskara niya. Bagal. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang bagal mo. Bilisan mo. Gusto mo ba akong pigilan? Gusto mo talaga akong pigilan, di ba? Hindi mo pipetasin. Pipetasin ko. Pagkasabi ni Nanheng ay lumundag siya patungo kay Chu Guihong. Nang makita yun ni Chu Guihong ay dali-daling tumalon siya palabas ng bintana para makatakas. Kasabay noon ay dumating na rin si Yimeng sa Kenjiangyu. Nakita niya ang pagdating ng manugang kaya, si Quan Ge ay nakikipag-usap pa rin sa ika-19 na prinsipe. Si Eho ay napilitang magpalipas ng oras at pinapasyal niya ito sa Kenjiangyu. Habang si Yimeng ay naiinip na naghihintay sa silid. Nagpanggap na si Chu Guihong ay pumasok. Menga, bakit nandito ka rin? Prutas na bayani, dumating ka na rin sa wakas. Nag-aalala si Chu Guihong na makilala ng kanyang mapapangasawa kaya nagmamadaling umalis. Ngunit hinayla siya ni Meng papasok. Nakita niyang napaka-intimate ng pakikitungo sa kanya ng kanyang mapapangasawa. Kaya't nagduda si Chu Guihong na may relasyon sina Menga at Li Shiliu. Habang lito siya, pumasok si Nanheng gamit ang kanyang alternate account. Oy!
Ikaw, nagpalit ka ng anyo ah. Samantala, nagtago naman si Chug Weihong sa loob ng aparador para makinig. Nalalaman niya na ang pagkikita ni Yimeng at Li Shiliu ay para makipag-alyansa upang mapatay si Nanheng. Lubha akong nagsisisi, Chug Weihong. Sama-sama nating tatlo tinanggal si Nanheng. Sobrang nagtitiwala sa akin si Menga. Pero pinaghihinalaan ko siyang may relasyon kay Li Shiliu. Hindi ko dapat ginawa iyon. Nakita ko ang sarili ko sa bibig ni Yimeng. Isang napakasamang demonyo. Si Enhang ay labis na nagalit at sinabi na si Yimeng ay may utak ng taong umiibig na hindi marunong maghiwalay ng tama at mali. Nang akmang aalis na siya dahil sa galit, pareho nilang napansin ang ingay na nagmumula sa aparador. Agad na nagpakawala si Nanheng ng 3 patalim. Sumugod din si Chug Weihong at gumanti. Natulala si Yimeng. Nako, bakit 2 Li Shiliu? Naghabulan silang dalawa at nagsuntukan sa labas, sa harap ng maraming tao. Pagkatapos ng mahigit 100 pag-aaway, natalo ni Nanheng si Chug Weihong. Nabasag ang maskara ng huli. Chug Weihong, General, tanggapin ninyo ang espada. Muli na namang sinugod ni Chug Weihong si Nanheng matapos niyang makuha ang armas. Ngunit biglang sumulpot si Yimeng at hamarang sa harap ni Nanheng. Menga, ayos ka lang ba? Gusto ni Meng na magtulungan silang dalawa para patayin si Nanheng. Kaya naman lagi siyang nasa gitna para pag-isahin silang dalawa. Ang lalaking bida at ang pangalawang lalaking bida, isa't isa silang suplado. Nahihiya si Yimeng. Sabay silang hinayla papasok sa silid. Matutuloy kaya ang negosasyon? Naniniwala si Menga sa kanya. Naniniwala ako sa kanya. Pagkasabi niyon ay lalabas na sana si Chug Weihong para pigilan si Nanheng. Nakita iyon ni Nanheng kaya tumayo siya agad at inutusan si Shang Guanhe na pigilan si Yimeng. Mabilis siyang bumalik sa kanyang malaking anyo at hinarap si Chug Weihong. Matapos makamit ang tagumpay, tumayo at umalis si Nanheng. Nagpalit muli ng anyo si Nanheng pabalik sa kanyang maliit na anyo at nakita si Yimeng. May ibinigay sa kanya si Meng, isang maskarang gawa niya mismo na napakaganda. Umaasa siyang maisusuot niya ito sa Lantern Festival. Ngunit ang mga pagtatangi sa puso ay parang isang malaking bundok, dahil sa mga tauhan ni Chug Weihong na nasugatan sa pagsabog ng baril habang nanguhuli ng mga tulisan. Pareho nilang sinisi kay Nanheng ang lahat ng masamang nangyari. Dali-daling hinanap ni Yimeng si Li Shiliu. Maglakas loob ka bang sumama sa akin? Napatayin si Nanheng. Hindi pwede. Paano mo kaya ako mapapapayag? Hinding-hindi ako papayag. 6 na episode ng nabubuhay ang bidang babae sa loob ng palabas. Sa wakas, nagising na ang aura ng bidang babae. Kakatapos lang siyang pagurin ng bidang lalaki. Nang isang araw isang panaginip, nagulat siyang matuklasan, na kahit anong panganib ang kanyang maranasan, kahit saan man siya naruroon, automatikong pupunta ang bidang lalaki para iligtas siya. Para hindi magamit ng mga kalaban ang bug na ito laban sa kanya, pumunta ulit si Nanheng sa pamilya Song para hanapin si Yimeng. Ngunit nalaman niya na may karagdagang abilidad sa sistema si Song Yimeng. Biglang naging malaya ang dating alipin at umawit na. Si Nanheng ay sobrang galit, agad siyang tumayo at nagbanta, kahit hindi kita mapatay, madali ko namang mapatay ang mga kasama mo. Hindi inasahan ni Nanheng na ang babaeng ito na, mukhang mahina ay may itinatago palang plano. Isang hila lang ng kurtina, at sa kisame, ay may naka-install na 12-dosenang armas. Wow! At ang mga lason na palasong iyon ay nakatutok kay Yimeng. Nakita ni Yimeng na ayaw lumuhad ni Nanheng, at ayaw tawagin itong ama. Kaya hihilahin na ni Yimeng ang tali para mapakawala ang pana. Kaya napilitang sumuko si Nanheng at sinabing siya ay isang prinsipe. Magluluhod lamang siya sa langit, lupa, at sa hari. Halos sumabog sa galit si Nanheng. Wala na akong nagawa kundi magsimulang maghubad ng damit. Inihagis ni Nanheng ang damit kay Yimeng. Nakita niyang hinayla ng kausap niya ang gatilyo. Mabilis niya itong nailigtas. Nang nahihiyang lumingon si Nanheng. Natulala na naman si Nanheng.
Hindi niya maintindihan kung paano nakakuha ng isang buwig ng dinamita ang isang babae at ikinabat pa sa sarili. Tunay ngang magkasintahan sa landas ng paghaharap. Sinubukan ni Himeng na panakutin si Nanheang gamit ang bomba para mapapakasalan siya ni Cho Guihoang. Kung hindi, magpapakamatay silang dalawa. Habang nagtatalo silang dalawa, dumating si Cho Guihoang, ang fiancé ni Himeng, sa labas ng pinto. Samantalang naguguluhan si Himeng, agad na inagaw ni Nanheang ang Cindy at pinatay ito. Nasaksihan ni Himeng ang panganib. Mulig na na-activate ang passive skill ni Nanheang. Isang paghagis ng katawan ang nagsilbing pananggalang kay Himeng. Nakita ni Nanheang na sisiga siya dahil sa pag-aalala na baka marinig ni Cho Guihoang sa labas. Dahil sa pagmamadali, bigla na lang hinalikan ni Himeng si Nanheang. Pagkaraan ng ilang sandali, ayaw pang bumitaw ni Nanheang kay Himeng. Tuwang-tuwa naman si Himeng. Hindi inaasahan na ang isang malupit na mamamatay tao. Ganito pala ka-inoosayento. Agad na inaliw. Panghuli, pumayag si Nanheang sa kanya. Basta mahanap ni Himeng sa loob ng 2 araw ang paraan ng paggawa ng bakal na espada mula sa bakal na bakal. Papayagan na siya ni Nanchi na pakasalan si Cho Guihong. Si Himeng na tumanggap ng gawain ay hindi alam na panlalamang lang iyon ni Nanheang. Dahil hindi niya maalis si Himeng, nagplano si Nanheang na gamitin si Sanjiang Yue, ang kanyang tauhan sa mundong kriminal. Kaya kinabukasan, sinadya niyang mailapit si Himeng kay Sanjiang Yue para mapaalis ni Li Shili at ng iba pa si Himeng. Ngunit hindi inaasahan na ang pangalawang leader na si Xiang Guanhe ay nagkagusto at gumawa ng sariling desisyon. Na siya na mismo ang mag-aalis sa magandang babae. Lihim na tinulungan si Himeng sa mesa ng sugal, para isipin nitong siya si Chow Yun-fat na nagkatawang tao. Sa kabilang banda, si Chu Guihong, sa pag-udyok ni Ministro Song, ay nagpadala rin ng mga tauhan upang palihim na magsiyasat sa Kenjangyu. Ngunit nakaharap nila ang nakamaskarang si Nanheang at natalo. Samantala, iniligtas ni Himeng ang isang babaeng kumanta sa isang mayamang lalaki. Ngunit hinabol siya ng mayamang lalaki habang tumatakas. Si Xiang Guanhe at ang kanyang mga kasama ay nagtago sa dilim at nagplanong huwag makialam. Ngunit nang mapahamak si Himeng, muli na namang na-activate ang passive ni Nanheang. Bigla na lang siyang sumulpot at iniligtas si Himeng. Sugurin ninyo ulit siya. At gaya ng inaasahan, bumalik ulit si Nanheang at iniligtas si Himeng. Pero pagkaalis lang ni Nanheang, ang mayamang lalaki ay nagmura at nagsabi, sugurin ninyo ulit siya. At gaya ng inaasahan, bigla na naman siyang sumulpot at iniligtas si Himeng. Nakita niyang kinakaladkad ni Himeng ang boss. At para magawa rin ang ipinagagawa sa kanila ng kanilang boss. Kaya naman agad na nagplanong umatake sina pangalawa, pangatlo, at pang-apat na tauhan. Binato nila ng mga patagang armas si Himeng. Palihim na sinenyasan ni Nanheang ang tatlo na umatras. Ngunit akala ng tatlo ay senyales iyon para sumugod ulit.